Magandang araw sa inyo. Bago natin simulan ng kwento, isang babala muna. Ang storya na ito ay may kasamang nakakadistorbong mga detalye. Kung madali kang maapektuhan, maaring hindi ito para sa iyo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo at trahedya, manatili ka dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Kaya kung bago ka pa dito, i-like mo na, i-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming uploads. Umpisahan na natin. Noong Enero ng taong 2015, isang 27 anyos na lalaki mula Texas, si George Pickering III, ang biglang nakaranas ng isang matinding stroke. Agad siyang isinugod sa ospital at sa sobrang grabeng kondisyon niya, kinailangan siyang isailalim kaagad sa life support machine upang matulungan siyang huminga at manatiling buhay. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang pagsusuri, ibinigay ng mga doktor ang isang napakalungkot na balitang hindi kayang tanggapin ng kahit sinong pamilya. Ayon sa kanila, si George ay brain dead na. Wala na raw itong kamalayan, wala nang pag-asa na bumangon o gumaling pa. Ang pinakamabuting gawin, sabi ng mga doktor, ay ang ihinto na ang life support dahil wala na itong silbi at magpapatagal lamang ng paghihirap ng pamilya. Para sa pamilya Pickering, ito ay parang isang malupit na hatol. Ang ina at kapatid ni George ay halos gumuho sa narinig. Samantala ang ama ni George, si George Pickering Jr., ay sobrang labis ang sakit kaya't hindi niya nakayanan ang sitwasyon at lumabas muna ng ospital. Habang wala ang ama, napilitan naman ang ina at kapatid na makipag-usap sa mga doktor. Doon, sumang-ayon sila na panahon na upang ihinpo ang life support. Inilagay na si George sa organ donor list at nagsimula na ring pag-usapan ang tungkol sa mga plano para sa burol. Sa madaling salita, tinanggap na nila ang sinasabing katapusan ni George. Nang bumalik ang ama sa ospital at nalaman niya ang desisyon ng pamilya, siya ay sobrang nagalit sa kanila at sa mga doktor. Hindi siya makapaniwala na basta na lang nilang susuko ang kanyang anak. Sa kanyang puso, dama niya na hindi pa tapos ang laban ng kanyang anak. Naniniwala siyang dapat bigyan pa ito ng kaunting oras, baka sakaling may senyales na buhay pa ang kanyang anak. Ngunit mariin siyang hinarang ng kanyang asawa at isa pang anak. Sinabi nila na nakipag-usap na sila sa mga doktor at wala na talagang pag-asa. Para sa kanila, tama lamang na huwag nang ipagpaliban ang proseso. Ngunit ang ama ay tumanggi. Sa halip, nagpumilit siyang makausap muli ang mga doktor at hilingin na huwag munang tanggalin ang life support. Pero mahigpit na sagot ng mga doktor, wala na pong dahilan para ipagpatuloy pa ito. Ang bawat oras na lumilipas ay oras na nasasayang para sa mga pasyenteng nangangailangan ng mga organ donor para makapagligtas ng buhay. Para sa kanila, mas mainam na madaliin pa nga ang pagtanggal ng life support para maibigay na ang mga organ sa ibang nangangailangang pasyente. Lubos na nawasak ang damdamin ng ama. Bumalik siya sa kwarto ng anak at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Walang ibang magawa kundi manalangin. Manalangin na kahit kaunting galaw, kahit isang mahina ngunit malinaw na senyales ay makita niya mula sa kanyang anak. Ngunit ilang minuto ang lumipas, wala siyang nakita. Tahimik lang si George, nakaratay na parang wala ng buhay. Maya-maya, unti-unti nang pumasok ang mga doktor at nurse sa kwarto. Handa na silang simulan ang proseso ng pagtanggal ng life support. At doon, tuluyang bumigay ang ama.
Sa gitna ng matinding takot at galit, mabilis siyang lumabas ng ospital, nagtungo sa kanyang sasakyan at kinuha ang kanyang baril. Pagbalik niya sa loob, walang pag-aalinlangan niyang tinutukan ng baril ang mga doktor at inutusan silang tumigil. "Umalis kayo rito! Walang gagalaw sa anak ko!" Nagulat ang lahat, pero dahil hindi pa nasisimulan ang pagtanggal ng life support, nanatiling nakakabit si George sa mga makina. Agad na tumalima ang mga doktor at nurse, iniwan ang kwarto para mailigtas ang mga sarili. Pagkaalis nila, isinara ng ama ang pinto at ikinandado ito. Sa loob ng ilang oras, nagbantay siya sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hawak pa rin ng baril, ngunit mas matindi ang pagkakahawak niya sa kamay ni George. Pinagmasdan niya ang muka ng anak, naghihintay at umaasang may himala. Sa labas ng kwarto, nagsimula ng mag-ipon ng mga pulis at kalaunan. Dumating na rin ang SWAT team. Nagsimula silang sumigaw mula sa labas ng kwarto. Hinihikayat ang ama na ibaba ang baril at sumuko. Pero walang iniisip ang ama kundi ang anak. Paulit-ulit siyang nagdarasal, "Anak, bigyan mo lang ako ng kahit isang senyales, kahit kaunti lang. Ipakita mong hindi ka pa susuko." At sa pinakakritikal na sandali, nang malapit ng pasukin ng SWAT ang kwarto, may nangyari. Hawak ng ama ang kamay ng anak at bahagyang pinisil siya ni George. Hindi siya nagkamali. Ramdam niya ang mahina ngunit malinaw na pisil ng kanyang anak. Sa sobrang tuwa at ginhawa, agad niyang ibinaba ang baril at sumuko ng mapayapa. Pinadapa siya ng SWAT, kinapos ng hininga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakabihag, paulit-ulit siyang sumisigaw, "Bumalik na siya! Buhay ang anak ko! Tingnan ninyo siya!" At nang dumating ang mga doktor, hindi sila makapaniwala. Nakita nilang gumagalaw ang kamay ni George, nakadilat ang mga mata at nakatingin ng malinaw. Unti-unti, nagbalik ang kanyang malay. At sa mga sumunod na linggo, tuluyan siyang nakarecover. Isang di kapani-paniwalang milagro ang naganap. Sinabi pa ng mga doktor kay George na kung hindi siya binigyan ng kanyang ama ng karagdagang oras sa life support, tiyak na namatay na siya. Ngunit siyempre, may kapalit ang ginawa ng ama. Siya'y kinasuhan ng aggravated assault with a deadly weapon at nahatulang makulong ng 10 buwan. Pero para kay George Pickering Jr. at sa buong pamilya, sulit ang lahat at wala siyang pinagsisihan sa ginawa niya. Kung hindi ko ginawa iyon, wala na ang anak ko ngayon. At para sa akin, iyon ay isang sakripisyo na handa kong pagbayaran. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang pagmamahal ng isang magulang ay kayang lumaban kahit sa harap ng kawalan ng pag-asa. Ngunit isa rin itong babala. Huwag nating hayaang humantong sa desperasyon ng ating emosyon. May tamang proseso at tamang paraan upang ipaglaban ang ating mahal sa buhay. At higit sa lahat, lagi nating pahalagahan ang bawat sandali kasamang ating pamilya. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories dito lang sa Larawan ng Misteryo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.